Pero nga ito sir na bali-balita nitong mga nakaraang araw or linggo, mukhang hindi raw matutuloy itong BSKE sa November 2. Ngayon sir, ang tanong ko, sa kabila ng mga lumalabas na balitang ito ukol sa panukalang pagpapaliban ng eleksyon sa November, makumusta ko muna sir, ano ang kasalukuyang status ng paghahanda natin sa COMELEC Buhi para sa nalalapit na halalan sa Nobyembre 2, sir? Sa ngayon po, ongoing yung namin, yung preparasyon. Katulad ngayon, mayroon akong pre-filing briefing sa mga would-be candidates. At hindi naman, Sir Kier, tayo titigil sa paghahanda sa kadahilan ng wala pa namang batas na nagsasabing postpone yung eleksyon. So ang utos sa amin ng kataas-taasan sa COMELEC, tuloy lang hanggang walang naipapasang batas at walang temporary restraining order na natatanggap mula sa kataas-taasang hukuman po. Okay, opo yun. And dito, sir, maisunod kong katanungan, Sir Per. Naapektuhan ba kayo, sir, sa inyo, sa COMELEC Buhi, naapektuhan po ba kayo nung espekulasyon na yun o bali-balita na yun nga pong BSKE pagpapaliban? Naapektuhan po ba yung inyong daily operations, lalo na sa proseso ng pagpaparehistro ay sa mga botante natin, rather, and pag-update ng mga computerized voters list at iba pang mga gawain, Sir Per? Wala naman pong nabago sa aming preparasyon. Lalo pa naming pinaigting yung aming paghahanda sa kadahilan ng ilang araw na lang, September 28 na, magsisimula na yung filing ng Certificate of Candidacy. At alam naman natin na hanggang walang kautusan na nagpapahinto sa amin, yun ngang sinasabi ng aming chairman, paano kung tumigil kami sa paghahanda at natuloy? Di ba, mas mabuti na yung laging handa kaysa we are caught magagahol tayo sa oras sa paghahanda. So hanggang ngayon, yung records namin kompleto na, ready na kami. We are on the process of cleansing kasi mayroong directive sa amin na magmamanual cross out kami doon sa mga hindi namin inabot nung nag-transfer ba yung mga ibang botante, pero hindi namin inabot nung ERB, pero nakalipat na sila sa ibang lugar. So kailan namin linisin yung record namin para comes election, hindi sila makaboto sa amin, Sir Kier po. Opo, iyon. Pero dito, sir, sabi nyo nga po kanina, wala pa namang pinapalabas na TRO, wala pang pinapalabas na parang memo o kautusan sa inyo na ipagpaliban yung BSKE. Ano pa lang, sir, yung official na marching order sa inyo ng COMELEC Central Office hinggil po sa ganito nga po, pagpapatuloy ng paghahanda natin habang wala pa naman pong pinal na batas na pinapasa ang Kongreso hinggil po sa pagpapaliban nitong BSKE. Ano pa lang yung mandato sa atin, sir? Wala namang pagbabago, sir, sa aming paghahanda. Ganun pa rin. Tuloy-tuloy pa rin hanggang walang, sabi ko nga kanina, hanggang walang nag-uutos na tayo'y huminto. Tuloy-tuloy tayo sa paghahanda sa November 2 barangay and SK elections. Opo, iyon. And ito, sir, kung sakali lang, Sir Per, na magpalabas ang Kongreso and even ang Malacanang ng pinal na desisyon na ipagpaliban yung halalan sa mga huling sandali na, let's say for example, ilang linggo na lang bago ang November 2 or ilang araw na lang bago ang November 2, nagpalabas sila ng memo or kautusan na ipagpapaliban natin itong BSKE. Do you think, sir, makakaapekto ito sa ating operational budget, logistics, mga naisagawang dry run, Sir Per? May kunting epekto, pero sabi nga ng aming butihing chairman, siguro bago mag-filing, kung sakali man, dapat may lumabas ng bill o batas na pirmado ng ating Pangulo. At
yun din namang batas na pirmado ng ating Pangulo ay isasailalim pa din sa question kasi sigurado ako kay Attorney Macalintal magpa-file ulit siya ng temporary restraining order para questionin yung batas na sakali mang maipasa ng ating Pangulo at ng Kongreso po. Oh, okay po yun. Pero dito, sir, sa part nyo, sa tanggapan nyo, sir, sa Comelec Buhi, may mga kandidato ba, sir, o mga botante na nagtatanong sa inyo na, oy, totoo po ba, sir, na, na hindi matutuloy yung BSKE? And pag may ganun, sir, ano yung mga payo or sinasabi nyo sa kanila, Sir Per? Ayun nga, kaharap ko ngayon dito yung mga yung mga kandidato sa buong poblasyon kasi naka-schedule sila for pre-COC briefing. Nagtatanong, yun ang una nilang tinatanong kung tuloy po ba. So sabi ko sa kanila, tuloy ang opisina ng Comelec Buhi ay tuloy-tuloy sa paghahanda hanggang walang malinaw na kautusan galing sa taas na kami huminto at hindi matuloy ang eleksyon. Tuloy-tuloy lang po kami hanggang November 2. At actually nakapag-coordinate na kami sa DILG, sa PNP regarding sa peace and order na kakaharapin natin during election. Kung matatandaan po natin, ang election November 2, parang araw-araw ng mga patay. At dito sa Buhi, mayroon kaming early delivery ng election paraphernalia. So yun pa din ang iniisip namin. November 1, mag-distribute na kami ng paraphernalia. So, sana naman yung mga EB natin, yung mga poll workers natin ay nandoon sila sa kanilang presinto pagdating ng November 1. Yun ang pinag-uusapan namin ng PNP at ng DepEd po, Sir Kier. Okay po, yun. And dito, sir, sa inyo pa rin pong tanggapan, kung halimbawa, sir, matuloy yung halalan sa November 2, well, tayo naman naniniwala na matutuloy talaga. Pero may mga residente tayo, sir, na nagkaroon ng tinatawag na voter apathy o yung kawalan ng interest dahil sa pag-aakalang mapopospone ito. Ano siguro, sir, yung hakbang natin para tiyaking mataas pa rin yung voter turnout dyan po sa bayan ng Buhi, Sir Per? Siguro, Sir Kier, sa tulong ng mass media, tulad ninyo, at tayo naman palaging nakikipag-coordinate sa Sangguniang Bayan through their Facebook account at sa amin ding Facebook account, patuloy kaming nananawagan sa mga botante ng Buhi, Camarines Sur na mag-participate pagdating sa election ngayong November 2 Barangay and SK election. And palaging mag-antabay sa aming anunsyo kung matutuloy ba o hindi. Sinasabi ko nga, sa ngayon wala tayong malinaw na mandato. Ang importante, tuloy-tuloy lang tayo sa paghahanda, Sir Kier. Opo. Sa sir, sa mga iba pa nating usapin, halimbawa sa paggagastos sa mga resources natin, kumusta ito, sir? Halimbawa, yung mga coordination natin sa PNP, sa mga teacher natin na gagamitin sa election o yung mga Board of Election Inspectors dyan sa LGU Buhi. Kumusta ito, sir? Sir Per? Actually, yung constitution ng poll workers namin ay tapos na. Noong isang buwan pa, tinapos na namin yung list of poll workers na magsaserve sa election. And yung sinasabi mo, Sir Kier, na resources, actually, nakipag-coordinate na ako sa LGU Buhi through sa butihin nating mayor na si Sir Mayor Lacoste. Okay na yung budget natin at yung mga logistical na pangangailangan natin ay naplansa na din po, Sir Kier. Yes, okay po. Very well said, Sir Per. May mga particular ba tayo, sir, na halimbawa yung geopolitical o geographic challenges sa Buhi? Halimbawa, yung mga malalayong barangay o island, mga lakeside communities na mas lalong nagiging komplikado yung paghahanda kapag nagkakaroon ng mga uncertainty sa petsa ng halalan, Sir Per? Opo, palagi namang mayroong hadlang
lalo na dito sa Buhi kasi alam naman natin na majority ng barangays dito kung hindi lakeside ay nasa parplang mountainous barangays. So tuloy-tuloy din ang ating koordinasyon sa mga kapitan ng iba't ibang barangay at ngayong papalapit na ang pagpa-file ng Certificate of Candidacy, sila ay nagiging masigasig at palaging nakatuon ang pansin dito sa ating opisina. Paminsan-minsan pumupunta dito sila sa opisina para mag-update kung ano ba talaga ang mangyayari pag kung sakali man na hindi matuloy ang barangay EDSK election. Opo, yun. Ito, Sir Per, maitanong ko lang sa inyo, sa opinion po ninyo ito, sir. Ano yung personal na pananaw ninyo, sir, o professional na pananaw ninyo bilang localized election officer sa patuloy na cycle ng pagpapaliban or pabago-bago ng petsa ng barangay and SK election sa bansa sa mga nakalipas na taon? Kasi kung mga nakalipas na taon, Sir Per, parang pabago-bago din talaga eh. Tapos itong November 2, ito nga, bali-balita, mapopospon, mapagpapaliban. Ano ang pananaw nyo dito, Sir Per? Sa akin naman, noong 2023 barangay and SK election, question yun ni Attorney Makalintal, dapat magkakaroon tayo ng election sa 2025, subalit kinatigan ng Korte Suprema sa dahilan na yung ipinasa na batas ay term setting lang, hindi postponement. Kumbaga, yung postponement ay ano lang yun, parang side issue lang doon sa term setting na nasa Congress naman talaga yung power para set ng term limit ng barangay and SK. So, itong nabasa kong mga bills na ipinasa, parang lahat postponement. So, sabi nga ng ating butihing chairman, chairman ng COMELEC, siguro yung mga proponents nito ay maghanda upang sagutin yung mga question na siguro na naging katanungan nung ma-postpone yung 2025 BSKA, kasi sabi ng Supreme Court, nagkaroon kasi ng batayan yung Korte Suprema natin na mahigpit na pinagbabawal na yung postponement. Sa ngayon, lahat ng bill, actually more than 10 bills ang parang nakasalang sa Kongreso. Pero isa lang doon yung term resetting, parang kay Senator Ches Escudero. So sa tingin ko po, hindi gugustuhin ng ating Korte Suprema na ipagpaliban ang election po ngayong 2026 po. Okay po, yun. Very well said, Sir Per. Eto, sir, maiba ako. Kanina na-mention nyo yung parang meron kayong aktibidad ngayon, yung sa briefing ba ng mga candidate? If tama ako ng pagkaka-recall, Sir Per. Ano yung mga mangyayari ngayon, sir? Yung briefing ko ngayon, pinag-uusapan namin dito yung kung paano yung tamang pag-fill out ng Certificate of Candidacy. Kasi sa tagal ko na sa Commission on Election, mayroong mga kandidato na dalawang form yung nagamit. Kumbaga, yung dalawa barangay captain at yung isa ay sa barangay kagawad. At isa pa, didagdag din kasi ng COMELEC yung birth certificate. Mandatory na yung birth certificate na naka-attach dapat sa COC nila, either coming from the PSA or the local civil registrar. And isa pa, may mga questions din sila tungkol sa halimbawa yung kung sakali man hindi naman natin hinahangad na namatay yung kandidato, sino ba ang pwedeng mag-substitute? Yun ang mga bagay na pinag-uusapan pagdating dito sa briefing ng mga would-be candidates po. Okay po. Okay po, yun.
So, sa mga susunod, sir, na araw, ano pa yung mga gagawin natin, sir, bilang paghahanda pa rin dito sa BSKE, Sir Per? After ng briefing nito, siguro first week ng September, mag-uumpisa na kami pagbisita sa mga paaralan na gagamitin na polling center kasi mandatory yung pag-iikot at pag-inspect ng mga polling precinct natin na makita natin na ito ba ay handa din para sa gagamitin para sa national barangay and SK election, brother. Thank you. Okay po yun. So ito, sir, bago tayo magtapos sa ating interview, ano na lang, sir, ang ating mensahe, mga paalala, and paghikayat na din sa mga residente dito sa ating lokal na gobyerno, sir, sa Buhi, dito pa rin sa nagpapatuloy na eleksyon, so nagpapatuloy na paghahanda natin para sa BSKE, and sa mga kandidato na rin, Sir Per. Ano po ang ating mensahe? Okay, sa mga taga-Buhi, mga kandidato, patuloy lang po tayong mag-antabay sa mga updates tungkol sa darating na national barangay and SK election. At kami naman, hindi naman kami tumitigil sa pagpapaabot ng mga panawagan o mensahe para kumbaga i-update din natin yung mga botante natin na hindi sila mawala ng kumbaga interest. Tuloy-tuloy po ang barangay and SK election sa November 2, 2026 po.